Gawang kumbinsihin ni Giselle ang isa sa mga tauhan nitong si Moira nang sabihin nga ni Giselle na tutulungan siyang makatakas at makalaya kahit na nung una ay kinumbinsin niya na paano ang kanyang mga kasamahan. Subalit kasi hindi pumayag, ang gusto nito ay siya lang mag-isa. Kaya wala siyang option. Subalit kalaunan ay may dumating ay dito na kasamahan din ni Moira na nagagalit at ito nga'y muntik na nga siyang barilin. Mabuti na lamang at dumating itong si Dr. Ray at na-rescue nga siya, natanggal agad ang bomba na iginabit ni Moira sa kanya. Agad-agad ay madali agad sila na hanapin ang kinaroroonan ni Lynette. Agad silang nagdesisyon na maghiwalay nang sa ganon, mabilis nilang mahanap si Lynette dahil mauubusan ni sila ng oras, bilang na ang kanilang mga oras. Hanggang sa itong si Giselle, natagpuan niya itong si Lynette at doon ay agad niya itong na-rescue. Muntik pa silang nalock sa loob ng room na iyon dahil nagmamadali na nga sila. Nag-automatic lock pala ang pintuan na iyon. Mabuti na lamang at sa kakatok at kasisigaw nitong si Lynette ay narinig din sila ni Lyndon na agad namang na-rescue. Agad silang tinulungan na bumaba na dahil may speedboat sa baba upang makatakas. Naman dali-dali ang dalawang magkakaibigan, nangangatog pa ang mga tuhod mula sa takot at trauma na dulot ng bomba na ikinabit ni Moira sa kanilang mga leeg. Kabilang banda, agad namang nakaakyat itong si Doc Carlos sa taas upang hanapin nga itong si Lynette. Subalit, agad yung nakita itong si Bruhang Moira kung kaya't galit na galit siya rito kung bakit nagawa ni Moira ang mga bagay na iyon. Gusto ba daw umano niya na mamatay ang mga tao sa loob ng yate? Sumagot naman agad ang bruha at sinabing yun ang dapat mangyari sa kanilang lahat at deserve umano nila. Kaya naman nainis si Carlos at sinuntok na nga itong si Moira hanggang sa manglupaypay ito at agad-agad nilagay ni Carlos itong si Moira sa ref kung saan nasa ilalim. Galit na galit si Carlos, sinabi niya rito na hindi sila ang dapat mamatay sapagkat siya rapat ang maiiwan sa loob at siya dapat ang mamamatay nang sa ganun matapos na ang kaguluhan. Kaya naman si Moira ay pilit isiniksik ni Carlos sa naturang ref na akala mo isang isdang bilasa na siniksik mabuti. Tawag ng tawag itong si Moira. Nagsasaklolo, baka may makarinig. Ngunit si Carlos ay hinayaan na at umalis na nga roon. Umiiyak na nga lang si Moira sa dilim at wala na siyang magagawa. Pakiramdam niya ay katapusan na nga niya. Ngunit mga ilang saglit lang ay dumating nga itong si Dax na nagmamadali na nirescue siya. At dahil may speedboat, agad din nakalayo sa naturang yate bago pa man ito sumabog. Kung kaya't hindi siya nasama sa naturang pagsabog. Talaga naman itong si Moira ay may malasapusa kung saan hindi mamatay-matay kahit anong gawin ni Carlos ay talagang nakakatakas mula sa pulis, mula sa pagsabog ng bomba na siya rin ang may gawa ay talagang lagi na lamang kinakampihan ni Derek at laging pinapatakas. Hanggang saan kaya iikot ang kwento ni Moira dahil lagi naman siyang nakakalusot. Sa kabilang banda, nagalak naman sa tuwa itong sina Giselle at itong sina Lynette at ang iba nilang mga kasamahan dahil sa wakas nakaligtas sila sa yate. Bago pa man ito sumabog ay nakalayo na ang speedboat na kanilang sinakyan at tuluyan silang napunta sa pantalan. Dito nga ay tumawag sila ng mga rush guard upang tulungan dahil sa pagkakaalam nga nila ay ito umanong si Annalyn at itong si Justine ay itunulak at itinapon na nga ni Moira sa dagat at pinagbabaril. Ang kwento nito ay patay na ang kanilang mga anak. Subalit hindi sila naniniwala. Alam nila na nasa peligro din ang kanilang buhay kung kaya't humihingi sila ng tulong na sana matulungan at mahanap ang kanilang mga anak sa lalong madaling panahon.
Yun, nauubusan na nga ng pasensya itong si Lynette dahil nagpaikot-ikot na ang Rust Guard at ang ibang mga rescuer, ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanilang mga anak. Sinabi nito na gawin lahat ang makakaya at lahat ng paraan at huwag mag-aksaya ng oras dahil hindi natin alam kung ano nang nangyayari kina Annalyn at kina Justine. Sa kabilang banda, sina Justine at sina Annalyn dahil nakasakay sila ng bangka at natulungan din sila ng mga bangkero. Ngunit sa kasawing palad naman ay naubusan ng krodo kung kaya't napunta sila sa isla Adlaw. Kung kaya't nahihirapan sila dahil naghahanap pa sila at naghihingi din sila ng saklolo at tulong nang sa ganun ma-rescue sila mula sa isla na iyon. Samantalang nakarinig din sila ng balita na ang yate na kanilang sinasakyan ay sumabog na, kung kaya't nag-aalala at umiiyak itong si Justine at itong si Annalyn. Sinabi nito na maaaring nasawi ang kanilang mga ina, maaaring nakaligtas dahil sinabi din naman na merong nakaligtas kaya hindi sila sigurado kung sino sa kanila ang nakaligtas. Kung kaya't galit na galit itong si Annalyn at tumakbo nga ito palayo dahil nagtatampo kay Justine. Isinisisi niya si Justine dahil kung hindi umano kay Justine ay hindi mangyari ang mga bagay na iyon. Kung hindi binigay ang informasyon at ang lokasyon ng kanyang birthday party, di sana naging masaya ang kanyang party, hindi ganoon na ginulo ni Moira at sinira ang kanyang party at nalagay pa sa alanganin ang kanilang mga buhay. Ito nga ay hindi maiwasan sabihin ni Annalyn dito sa kanyang pinsan. Sa sobrang galit nito at sama ng loob, sinabi niya kay Justine na sana hindi na lang siya dumating sa naturang buhay nila. Di sana ay naging masaya at hindi ganun ang mangyayari sa kanilang mga buhay, na instead na maging masaya at magkasama bilang pamilya ay lalong nagkagulo-gulo sa kanyang ginawa dahil wala siyang ibang iniisip kundi sarili lamang niya at puro paghihiganti lang ang laman ng kanyang puso. Sa kabilang banda, habang sila ay nagtatalo, wala naman silang kamalay-malay na itong si Moira at itong si Dax ay napadpad din pala sa isla kung saan naroroon nga itong si Annalyn at itong si Justine. Kung kaya't nanganganib na naman ang kanilang buhay dahil natitiyak ni Annalyn na hindi sila titigilan sa oras na makita sila nitong si Moira. Dahil yun talaga ang punta rin ni Moira, ang mamatay si Annalyn at mawala na nga ang ibang mga tanyag. Dahil naiinis si Moira na nasira ang kanyang buhay at hindi niya hahayaan na maging masaya ang mga tanyag. At siya ay magdurusa at hinahabol ng batas. Sa kabilang banda, buong akala ni Carlos ay napatay na niya si Moira at wala na nga ito. Kung kaya't nagawa pa niyang kausapin nitong si Lynette upang sabihin na wala na si Moira at patay na kasama ng sumabog sa yate. Ang hindi niya alam ay buhay pa rin ito dahil nasagip nga ito ni Dax. Wala siyang kamalay-malay. Tuloy pa rin na concern itong si Carlos dito kay Lynette sa kabila ng nangyari sa kanilang dalawa. Mahal pa rin niya ito kung kaya't hindi niya matiis. Gagawin niya ang lahat, huwag lang itong masaktan ni Moira dahil sa pagkakaalam niya ay si Moira ay may maitim na bala kay Lynette at gusto nga nitong mawala sa mundo. Ang hindi niya alam na maging siya ay puntarya din ni Moira at inutusan nga itong si Empoy na patayin siya, subalit nabigo lang si Empoy. Bilang banda, nakita ni Dax itong sina Justine at itong si Annalyn. Kung kaya't nagmamadali ang dalawa na lumayo sa kanila at naisip nila na kailangan na nilang lumayo sa isla bago pa man sila mahabol nitong si Dax dahil natitiyak niya na hindi sila titigilan nito hanggat sila ay buhay. Ngunit nahihirapan sila dahil wala nga silang krudo. Kung magsasagwan sila, wala rin silang sapat na kagamitan. Kung kaya't nagtatalo pa sila mula sa mga bangkero, wala silang magagawa. Hindi pwede rin manatili sila sa isla kundi mamamatay silang lahat dahil hindi sila titigilan ni Moira. At yun nga ang nangyayari. Unti-unti nga silang pinagbabaril. Kawawang mga bangkero na nadamay pa sa kasamaan nila Moira na mga walang kinalaman. Maging itong si Justine ay pinaghahabol din ni Dax.
Nakalayo na sana sila, subalit sumabit pa nga itong si Justin dahil natamaan ang kanyang paa. Kung kaya't binalikan pa ito ni Annalyn. Ito ang malaking tanong. Makakaligtas kaya itong si Justin at si Annalyn mula sa mga kamay ni na Dax at Moira? Sino ang makakaligtas sa kanila o tuluyan bang mawala sila? Samantala, nakaabot na rin kina Lynette at kina Giselle ang nangyari kina Annalyn at etong kina Justin, kung saan pinaghahabol nga ni Moira at nila Dax.